Dahil sa pagtalikod sa kanila ng kanilang mga kalaban, labis naman ang kanilang panghihinayang. Sayang, tol. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Muntik na natin silang mapaslang. Sino kayang balbas saradong lalaking yun? Uwi ka ni Dakila. Hindi natin siya kilala. At kailangan nating mag-ingat sa kanya. Ang iniisip ko lang, di ba nabanggit ni Apong Yakal na si Balingit at Baltog ay nakipag-alyansa sa mga gabunan? Hindi kaya sila na ang mga gabunang yon? Tugon naman ni Bagwis. Malalaman natin yan, tol. Tugon naman ni Dakila. Makaraan ang ilang minuto, nagdesisyon na silang bumalik sa bodega kung nasaan ang kanilang silid o pahingaan. Sa kanilang paglalakad, sumabay sa kanila sina Ignatius at Nuria. Narinig namin ang pinag-uusapan nyo kanina. Nagkakamali kayo ng hinalas sa kanila. Di sila kabilang sa mga gabunang nakipag-alyansa kay Balingit at Baltog. Di sila ang klase ng mga gabunan na bubuo ng alyansa sa mga antingero. At isa pa, ang mangkukulam na kabilang sa pangkat nila ay maraming pumuprotekta, iba't ibang uri ng mga nilalang. May itim na engkanto, maligno, at mga demonyo. At siya nga pala, ang mga nakalaban niyong mga gabunan ay may mga tangang mutya. Di nyo lang napansin dahil di mas malakas na di hamak ang tanga nyo kaysa sa kanila. Salita ni Nuria. At kung anong klase man ang mutyang yun ang di namin alam. Ay, napabuntong hininga lang naman na noon si Dakila at Bagwis. Pag nagtagumpay tayo sa laban sa mga gabunan sa lugar na ito, ano ang susunod nating gagawin? Saan natin hahanapin sina Balingit at Baltog? Salita ni Dakila. Maaring matagpuan natin sila sa kung saang-saang dako. Dahil gaya ng sabi ni Apong Yakal, nasa ikalawang mundo pa sina Balingit at Baltog. Kaya may posibilidad na magpakita sila kahit saan. Ngunit ang payo ko lang Dakila, Bagwis, huwag niyong madaliin na hanapin sila. Mas makakabuti kung uunahin natin ang mga galamay nila. Dahil kung sila agad ang haharapin natin, maaaring mamatay lamang kayo at maging kami ng kapatid ko. Sagot ni Ignatius. Nang makarating na sila sa baryo, naglaho na sina Ignatius at Nuria. Pagdating nila sa bodega, naratnan nilang bukas ang entradang pintuan noon. At doon ay naalala nila na di nga pala nila yun naisara. Kaya medyo napatakbo sila papasok doon. Nang makapasok na sila sa loob, nagimbal sila sa kanilang nakita mula sa basurahan. Nagsisigapangan ng mga uod at sari-saring insekto na kinakain ng mga nakaimbak na panindang gulay ng kanilang amo. Subalit sa pagpasok nila doon, silisa ng mga insekto at uod na parabang umiiwas ito sa kanila. Alam nilang dalawa na nagmula ang mga insekto at uod na yon sa ulam na binili nila sa matanda sa baryo. Patay, tol. Paano to? Nasira lahat ng panindang gulay ni Mang Ador. Anong gagawin natin? Tarantang wika ni Dakila. Kalma lang, tol. Kailangan nating itapon ang lahat ng yan. Magsisilbing lason na yan sa mga taong makakakain yan. Palabasin na lang natin na nanakawan tayo. Sagot ni Bagwis. Pero paano? Siguradong tayong magbabayad na ito. Tanong ni Dakila. Bahala na, tol. Tayo ang dahilan nito. Kaya tayo ang lulutas na ito. Sagot ni Bagwis. At nang gabi ding yun, ibinaw nila sa lupa ang lahat ng gulay na yun sa may bakanting lote sa likod ng bodega. Kinabukasan, nang magtungo sila sa tindahan ni Mang Ador, agad nilang ibinalita ang nangyari. Subalit iba ang kanilang sinabi. Sinabi nila na nanakawan nga sila kagabi.
dahil naiwan nilang bukas ang bodega. Napakamot naman sa ulo nun si Mang Ador dahil sa malaki-laking halaga ang nawala dito. Di naman nagalit sa kanila si Mang Ador, pero bilang kapalit, nagtrabaho na lang sila ng walang bayad sa tindahan nito. Ayos lang naman yun sa kanila. Ang mahalaga, may natutuluyan sila habang naroon sila sa baryo. Tuwing gabi naman, naglilibot sila noon sa baryo para masigurado ang seguridad ng bawat taong naroroon. Di naman sila masyadong nakakaramdam ng pagod, kaya ayos lang sa kanila na gawin ang bagay na iyon. Alam mo, di ko akalain na magkakaroon tayo ng karanasang ganito. Ang magtangan ng kakaibang abilidad at makaharap ang mga nilalang na sa kwento-kwento lang nabubuhay. Pero heto, nandito na tayo. Hinahagilap sila dito sa ating mundo. Di ko akalain na totoo pala sila. Wika ni Dakila habang naglalakad sila sa baryo isang gabi. Alam mo tol, kung wala sila dito sa ating mundong ginagalawan, di mabubuo ang isang kwento na naglalaman ng mga patungkol sa kanila. Mahiwagang mundong to. Maaaring meron mga bagay na akala mo ay hindi totoo, pero darating ang isang pagkakataon na bigla na lang itong tatambad sa harapan mo. Gaya natin tol. Dahil lang sa 2 bote ng tubig, akalain mo nga, nagkaroon tayo ng di kapani-paniwalang kakayahan. Ito tayo, naghahanap at pumapas lang ng mga nilalang na mga kwento lang nun sa ating dalawa na naririnig-rinig natin. Alam mo tol, anong tawag sa atin? Mga lihim na bayani. Uwi ka ni Bagwis sa kanilang kwentuhan ni Dakila. Naks, lihim na bayani ah. Saan mo nahugot yun tol? Tugon ni Dakila. Lihim na bayani? Alright. Dagdag pa nito habang nakangisi at hawak ang tabak na waring inaasar si Bagwis sa sinabi nito. Napangiti naman noon si Bagwis. Umayos ka nga tol. Napakaseryoso ng usapan natin eh. Bigla kang babanat ng ganyan. Uwi ka ni Bagwis. Tawa naman ni Dakila. Sa ilang minuto nilang paglalakad at kwentuhan, muli nilang nakasalubong ang matanda na binilhan nila noon ng ulam. Agad silang nagtaka noon dahil malalim na ang gabi. Nasa labas pa ang matandang yun. Lumapit doon si Dakila para tanungin kung ano ang kasalukuyang ginagawa nito sa labas. Paglapit niya doon, magtatanong na sana siya, ngunit biglang nanikip ang kanyang paghinga at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Tol! Hirap niyang tinig habang tinatawag si Bagwis. Paglapit naman ni Bagwis kay Dakila, nasulyapan niyang bumubuka-buka ang bibig ng matandang yun. Alam niyang nag-uurasyon ito, kaya mabilis niyang hinawakan sa balikat si Dakila. Nang gawin niya yun, napahinga ng malalim si Dakila at bumalik sa ayos. Ano nangyari tol? Bakit bigla na lang kung nagkaganon? Salita ni Dakila. Ngunit pagtingin niya kay Bagwis, seryoso itong nakatitig sa matanda. Nang tignan niya ay waring nagulat ang ekspresyon ng mukha nito. Paano? Paano mo yan nagawa? Tanong ng matanda. Paano niya nagawang basagin ang aking orasyon? Dagdag pa nito. Napaatras ng marahan nun sa kanila ang matandang yun habang marahang hinuhugot ni Bagwis ang kanyang tabak. Tol, tinigal po ka ng matandang yan, kaya di ka makahinga kanina. Siya na siguro ang mangkukulam na sinasabi ni na Ignatius. Salita ni Bagwis. Tigal po? Patanong na sambit naman ni Dakila. Oo tol, pero huwag kang magalala. Nagawa ko ng kontray ng bagay na yun. Salamat kay Ignatius. Bulong ni Bagwis. Tama nga si Sandro. Di kayo basta-bastang mga tao. Sabihin nyo, bakit kayo nandito sa baryong ito?
Huwag niyong sabihin kami ang pakay niyo. Gayong wala kaming atraso sa inyo. Salita ng matanda. Kung hahad lang kayo sa aming planong panghawakan ng lugar na ito para gumawa ng sariling mamamayan, ngayon pa lang, tatapusin ko na kayo. Dagdag pa ng matanda. Kasabay ng paglabas ng halili nito na dalawang maiitim na nilalang. Mga mukhang tuod ang mga yon, ngunit maiitim, mahahaba at payat ang galamay ng mga yon, at may sungay ng animoy sangasangang siit ng kahoy. Nang oras na yun ay nakaramdam sila ng pangamba, kaya marahan silang napaatras na dalawa. Kasunod pa noon ang pagdungaw ng isang muka sa karimlan mula sa likod ng matanda. Isang maitim na muka, nakahalin tulad ng kambing, at may sungay yun na parang sa torong kalabaw. Bagwis, Dakila, mag-iingat kayo. Siya ang mangkukulam na sinasabi ko sa inyo. Hindi natin alam ang kapasidad ng kanyang kakayanan, pero base sa mga alalay niya, meron siyang mataas na antas ng kakayahan at aral. Wika ni Ignacio sa kanyang isipan. Habang umaatras sila noon, inihahanda na nila ang kanilang mga tabak para sa gagawing pag-atake ng mangkukulam. Ngunit, natitinag na din naman pala kayo. Kahit papano mga iho. Huwag kayong mag-alala. Mag-uumpisa pa lang ang kalbaryo niyo sa baryong ito. Masyado kayong pakialamero. salita ng matanda. Bueno, sa susunod na lang. Dagdag pa nun, kasabay ng paglalaho nito sa dilim. Akala ko bakbakan na. Nakakapanindig balahibo ang kanyang presensya, tol. Sambit ni Dakila. Tama ka dyan, tol. Masyadong malakas ang mangkukulam na yon. Di pangkaraniwan ang mga nilalang ang nasa kanyang halili. At yung Sandro na sinasabi nito, sa palagay ko, siya yung balbasaradong lalaking gabunan, no? Tugon ni Bagwis. Tayo na, umuwi muna tayo. Dagdag pa niya. Sa kanilang pagbagtas ng daan papauwi, halos di sila noon nag-iimik ang dalawa dahil nakatuon ang atensyon nila sa paligid. Alam nilang kapag nagkataong nagpabaya sila, maaari silang mapahamak. Nang marating na nila ang lugar kung saan tanaw na nila ang bodega, napakunot ang kanilang mga noo. Nang may natanaw silang panauhing nakaupo sa harapan ng bodega, sinisipat nila yung maigi at kinikilala sa kabila ng dilim ng gabi. Sino kaya yun, tol? Tanong ni Dakila. Ewan ko. Tara, lapitan natin. Tugon ni Bagwis. Nang medyo malapit na sila doon, nakita nilang tumayo ang panauhing yon habang nakatingin sa kanila. Kaya naman huminto sila noon. Sino ka? Tanong ni Dakila. Huwag kayong mag-alinlangang lumapit sa akin, mga iho. Ako ito, si Mang Ador. Tugon ng matanda ni si Mang Ador lang pala. Mang Ador? Mang Ador? Uwi ka ng dalawa habang papatakbo na lumapit dito. Ano ang ginagawa niyo dito? Malalim na ho ang gabi . Bakit? Nasa labas pa kayo. Delikado ang paligid sa ganitong oras. Salita ni Bagwis. Oo, alam ko mga iho. Kayo, bakit nasa labas pa kayo? Kayong alam nyo palang delikado kapag ganitong oras ng gabi. Tugon nito. Umamin nga kayo, mga iho. Manlalakbay lang ba kayo? O sadyang may pakay kayo dito sa aming baryo? Huwag na kayong magkaila dahil alam ko ang lahat. Sugo kayo ng diwata, hindi ba? Wika ni Mang Ador na ikinagulat nilang dalawa. Dali-dali silang pumasok sa bodega noon at doon na ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Paano nyo nalaman, Mang Ador? Tanong ni Bagwis.
Base sa tanong mo, iho, mga mangmang pa kayo sa lihim na karunungan. Pagpasensyaan nyo kung nasasabi ko ito. Pero eto ang nakikita ko sa inyo. Alam nyo mga iho, dati ko nang tinahak ang landas ng pagiging isang manggagamot sa lugar na ito. Kaya alam ko at nakikita ko mula sa pagkatao nyo na may tangan nga kayo. Wika ni Mang Ador. Talaga ho, Mang Ador? Kung ganun ho, bakit nyo ho hinahayang maminsala ng mga tao dito ang mangkukulam at mga aswang sa lugar na ito? Gayong may kaalaman pala kayo sa ganyang mga bagay. Tanong naman ni Dakila. Nakaharap nyo na rin pala siya. Buntong hininga ni Mang Ador, kasunod ng kanyang pagsasalita. Alam nyo, mga iho, gustuin ko mang puksahin sila. Ngunit di ko kaya. Di ko maatim na pumatay ng aking kadugo. Lalo na kung sangkot ang aking anak at kapatid. Sagot ni Mang Ador na labis na ikinabigla ni Dakila at Bagwis. Kapatid? Salita ni Bagwis. Anak? Wika naman ni Dakila. Oo, mga iho. Si Estrella ay aking kapatid na tumanggap ng aral ng kulam mula sa yumao kong tiyuhing mangkukulam din. At si Sandro ay aking anak na sinambot naman ang pagiging gabunan ng naging kaibigan niyang aswang na pinaslang naman ng 2 antingero na nagtatangan ng abilidad ng lahat ng sakuna. Sinubukan ko pa siyang gamutin noon, ngunit di ko kinaya dahil sa lakas ng birtud na tinangan niya. Di ko siya nagawang patayin noon dahil sa pag-aakala kong di siya hahantong sa ganito. Sinubukan ko ring pigilan ang aking kapatid, ngunit di ko rin kinaya. Inaamin kong naging duwag ako sapagkat tinalikuran ko ang tungkulin ko. Ngunit kayong nandito na kayo, mga iho, nais kong ipasa sa inyo ang kalaman kong matagal ko nang tinalikuran. Diretsahang wika ni Mang Ador. Gulat na wika ni Bagwis at Dakila na nagkatinginan sa isa't isa. Mga iho, tulungan niyo ako. Ayokong dumating ang panahon na matuklasan ng mga dibino ang gawain ng kapatid at ng anak ko. May ibibigay ako sa inyong selyo at nais ko sanang ikulong niyo si Estrella at Sandro dito. Wika pa ni Mang Ador. Kasunod noon ang pagdukot ni Mang Ador ng isang maliit na sisidlan sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, nakita nilang 2 ang isang libreta na may tatak ng gintong krus at puting balahibo ng anghel. Maikukumpara ang laki nun sa bahayan ng Braha. Mga iho, ang nakikita niyong libreta ay bahagi ng libreta ng 7 liwanag ng langit. Mula ito sa kaibigan kong isang ermitanyo mula sa ibang ibayo. Salita ni Mang Ador habang ipinapakita sa 2 ang hawak niyang libreta. Kasunod ang pagkuha niya ng isang pilas ng papel na nakasingit sa libretang iyon habang nagsasabi ng, "At eto naman ang orasyon para sa selyo ng 7 arkanghel. Nais kong matutunan niyo sana ang lahat ng ito para muli itong mabuhay. Magagamit niyo din ito sa susunod pang pagkakataon kung sakali mang may nakaatang sa inyong tungkulin." Pero paano, Mang Ador? Tanong ni Bagwis. Kalahating taon. Sa loob ng kalahating taon, kailangan yung pag-ukulan ng panahon ng pag-aaral sa karunungang ito. Pag nagawa niyong matutunan agad ang selyo ng 7 arkanghel, maaari niyo nang matalo si Estrella at Sandro. Mag-iiwan lang kayo ng bakas sa kanilang katawan na kailanman ay di nila makakalimutan at di na nila nanaisin pang tumakas mula sa selyong iyon.
Sa oras na magawa nyo na silang ikulong dito. Tugon ni Mang Ador. Kalahating taon ho? Gulat na tanong ni Bagwis. Napakatagal naman hong panahon noon. Ibig sabihin ho ba noon, hahayaan nating makapambiktima ang mga nilalang na yon habang nag-aaral kami ng karunungang ito? Tanong pa niya kay Mang Ador. Kung magsasawalang kibuho kaming dalawa o walang gagawin, mas lalala ang sitwasyon, Mang Ador. Wika naman ni Dakila. Mas magiging malala ang lahat kapag napas lang nila kayo. Ang aral ni Estrella ay may sa demonyo. Huwag kayong mag-alala. Habang ginagawa nyo yan, ako na muna ang pansamantalang bahala sa kanila. Dahil sa pagkupkup ko sa inyong dalawa na dayo na mga antingero pa, ako ang pinagbubuntunan ng galit ng anak ko. Tugon ni Mang Ador. Kaya ko pa silang labanan gamit ang natitira kong kaalaman. Dagdag pa nito. Napilitan na silang tanggapin ang pagsasalin at muling pagbuhay ng kaalaman nito sa kanila. Dinala sila ni Mang Ador sa isang sulok ng bodega at doon ay may itinuro itong isang nakatagong pinto kung saan matatagpuan sa loob noon ang silid na nasa ilalim ng lupa. Sinabi ng matanda na doon nila gagawin ang lahat-lahat para sa pagsasakatuparan ng pagbuhay ng sagrado at banal na kaalaman. At kinabukasan nga, nag-umpisa na silang basahin ang lahat ng orasyong nakapaloob sa kopya ng libreta ng 7 liwanag. Ngunit ipinayos sa kanila ni Mang Ador na unahin nilang matutunan ang selyo ng 7 liwanag. Iginugol nila doon ang kanilang oras habang nananatili sila sa baryo. Pumapahinga lang sila noon kapag oras ng tanghalian at hapunan. Ang agahan nila noon ay tanging kape at ilang piraso ng tinapay na kinakain nila habang maigi nilang pinag-aaralan ng bawat detalye ng pag-uutip ng mga orasyon. Bawat orasyong pumapasok sa isipan nila noon, ramdam nila ang paggaan ng kanilang kaluluwa. Sa loob ng isang buwan, nagawa nilang matutunan ang selyo ng 7 arkanghel. Ngunit pagpatak ng huling araw ng buwan na yun, kung saan napakaliwanag ng buwan, habang naroon sila sa silid, kung saan sila nag-aaral ng lihim na karunungan, naantala sila sa kanilang ginagawa nang may kumatok ng malakas sa pintuan. Bagwis! Dakila! Kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong lalabas sa silid na yan ngayong gabi. Kapag alam niyong di pa kayo handang umarap kay Estrella at Sandro. Uwi ka ng tinig ni Mang Ador na waring nahihirapan sa pagsasalita. Ngunit di sila nakatiis at mabilis ang tinungo ang pintuan at agarang yung binuksan. Ganun na lang ang kanilang pagkagulat nang sa harapan nila ay bumulagta ang walang buhay na si Mang Ador. Tad-tad yun ng kalmot sa katawan at bukol-bukol din ang pagmumuka na waring pinarusahan ng matinding kulam. Pagsipat nila noon sa nakabukas na entradang pintuan ng bodega, nakita nila doon ang malakambing na nilalang na may mga sungay habang namumula ang mga mata habang nakatitig sa kanila. Nang tutunguhin na nila yon para kumprontahin, bigla na lang yung naglaho na parang bula. Alright, yon mga kabagis ko. Kapatid pala at anak ah. Biruin mo nga naman. So ngayon, alam na natin. Sayang nga lang at mukhang patay na agad si Mang Ador. Alam mo na tayong shoutout sa ngayon mga kabagis ko ha. So iiwan ko muna sa inyo ang part 9. Salamat sa suportang tunay.